Attorney, ito bang pagsubpina pwedeng gawin diyan mismo sa Senado? Yung pagpapasubmina ng kasi sinabi niyo nga hindi pwede sa Kamara, pero sa Senado pwede rin po ba? Halimbawa kung umusad po yung impeachment. You know, the Senate is the only body under the 1987 Constitution which can conduct trial. Yan nga din ang isang rason namin. Kung gugustuhin ng mga senador noon, I would submit that it may be able to do that in the Senate, but not here in the House of Representatives. They may be able to clarify certain matters which are stated specifically in the complaint. Hindi yung sila na ang nagbibigay ng grabing kalawak ng mga sabina na hindi na nakasaad doon sa complaint. In-extend nila masyado na para bang ang aim nito ay ipahiya at i-destroy si VP Sara. Nagkandak-kandak na sila ng kanilang mini trial na wala naman sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga bawal yun. Opo. So, sa nakikita nyo po, kung nag-declare na sila na sufficient in form, substance, at grounds, kumbaga wala nang reason para magkaroon pa ng tinatawag nilang mini trial. Decision na hanggang sa plenaryo. Ipasa na sa Mag-render na sila Senado. ng report. Mag-render na sila ng report at ipasa na nila sa what you call this, body, sa plenary. O, yun ang nakasaad sa batas sa ating 1987 Constitution ang ginawa nila, nag-mini-mini trial pa sila. Na alam naman nila na the only body which can conduct such trial is the Senate. Kasalanan nila, ginawa nila ito. Nagkaroon na tuloy ako ng legal ground to file a petition for certiorari. Huwag nila akong sisihin. Sisihin nila sarili nila. Bakit nila ginawa yun? Yung standard na ginamit nila kay Marcos, napaka-stricto, dinismiss nila kaagad. Dito kay BP Sara, may mga sampina pa sila ng maski ano-ano. Di naman nila ginawa yun kay Marcos. So, dahil sa kanilang ginagawa, nagkaroon ako ng rason ngayon na mag-file sa certiorari at hindi nila ako sisisihin. Sisisihin nila yung kanilang ginawa na nagbibigay ng ebidensya that they really committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Opo, and sa pagkakaalam ko, yung unang decision din ng Korte Suprema sa petition ninyo, sa petition ni Vice President Sara, nakasaad din doon na talagang bigyan ng pagkakataon, no, yung due process talaga. And sa tingin nyo, doon sa proseso na ginawa ng Kamara, yung pag-declare nila sufficient form, substance, pati yung paghingi pa ng side ng Vice Presidente, na tumugon naman ang Vice Presidente, though hindi niya sinasabi, kumbaga hindi niya kinikilala yung naging kasi maraming question din. So enough na yun para resolbahin na okay, naganap na namin yung sinasabi na karapatan namin, yung sole power na gawin ito, so magbobotohan na kami. So kumbaga na-meet na lahat ng mga kailangang requirements, kumbaga, attorney. Oo, na-meet na. Marami pa nga nag-answer Yung answer daw ni VP Sara is a non-answer. Kasi hindi daw minute yung substance ng mga complaint. Gano'n naman pala mag-render na kayo ng report. Bakit pa kayo mag-hearing dyan, mini trial dyan, na wala naman yan sa inyong, what you call this, powers and authority. Magpa-issue pa kayo ng overbroad na mga sabina na wala naman yan nakasaad doon sa complaint mismo. So kaya nga, kung non-answer pala yun, i-resolve ba ninyo? Mag-render kayo ng report, magbutuhan kayo, i-submit niyo yung report niyo doon sa plenary para sa what you call this, sa Senate. Ang ginagawa kasi nila, mag-mini trial sila. Papadala yung mga sabina, para magkaroon na sila ng opportunity to destroy VP Sara Duterte. Pero ang problema kasi niyan, hindi yun sakop ng kanilang powers and authority sa 1987 Constitution. Anong gagawin namin? Questionin namin sa Korte Suprema para mawasto ang mali. Pati rin yung pagpapatawag sa sinasabi nilang witness laban sa pangalawang Pangulo, nandoon yan sa sa mismong
korte na impeachment court na mismo, which is ang Senado po. Opo, doon na yan sa Senado. Ang kanilang trabaho, gawain na lang nila yung trabaho nila. Mag-render sila ng what you call this, ng report, and then pagbutuhan nila, and then ipasa nila doon sa plenary. Para pero ang ginawa nila talaga, wala na doon sa within their defined powers under their own rules and even under the 1987 Constitution. So therefore, we have to seek relief to the Supreme Court so that the Supreme Court can allocate properly the constitutional boundaries of the powers of the House of Representatives, specifically the Committee on Justice. Meron pang balita according sa Kamara na baka umabot din hanggang Mayo ang kanila pong pagdinig or mini trial na binansagan na nilang mini trial yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Any thoughts, attorney? Kaya nga, gagawin nga nilang circus. Gagawin nilang circus para siguro marami atakihin nila araw-araw siguro si BP Sara. Yan ang plano nila eh. Ang problema nga wala na yun sa kanilang wala na kaya yun sa kanilang mandate. Oo. Ang pagpalabas ng mga dokumento hindi man lang i-include pa yung mga ibang mga corporations ni hindi man lang yun nakasaad doon sa impeachment complaint ay bawal yun. No, it only has one aim, and that is to politically destroy VP Sara Duterte, and that should not be countenanced. That is why we have to seek the aid of the Supreme Court, which is the highest court of the land. Tsaka meron na rin yata silang parang mga pahayag na gusto na talaga nilang i-impeach, no? Yung mismong komite, ang pangalawang pangulo, tapos meron pang statement yung isa sa mga leader ng komite na kumpiyansa siya na enough yung boto para ma-impeach sa kabuuan ng Kamara ang pangalawang pangulo, pero bakit pa pinapatagal? Kaya nga meron pa nga question dyan yung iba dyan, like for example si Congresswoman De Lima, I respect her, kaibigan kami na nagka-deal kami niyan in the past, no? Specifically doon sa Maguindanao Massacre, no? Ang problema kasi niyan, isa siya sa mga endorser sa second and third complaint. May mga iba ding mga congressman dyan na mga endorser din ng mga impeachment complaints. Bakit nandun sila sa Committee on Justice? Supposedly, delikadesa would have required them to inhibit kasi iba yung rule kasi ng Committee on Justice constitutional filter yan sila yung sila yung sasala ng sila yung sasala ng complaint kung may sufficient inform and sufficiency in substance ba yun. Oo, kung may probable cause pa. Paano ka maka-objectively determine kung may sufficiency informed, sufficiency in substance, kung may probable cause ba? Na ikaw man yung nag-endorse ng complaint, di biased ka. Kung biased ka, di dapat wala ka doon. Sasabi ka sana, I would have to make a disclosure. I was the congresswoman who endorsed the third complaint. So for purposes of the discussion, I would voluntarily recuse myself from participating in the discussion so that any and all proceedings would not be tainted by bias. Yun sana ang dapat ginawa. Yung mga endorser pa, mga pinakamaingay, which again, to my humble mind, is another ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yung may mga pronouncement pa sila that we have the numbers. Imagine that. Maliban sa numbers, attorney, meron pang pahayag na meron din silang mga ebidensya. Pero bakit kailangan pa patagalin kung may ebidensya naman? Precisely. Ang trabaho kasi ng Committee on Justice, no? Let me remind them, is yan sila they are supposed to evaluate a complaint. Their job is to evaluate the complaint, not manufacture one. Yan ang problema dito.
nagmamanufacture na sila through the issuance of the subpoenas para kung may makuha sila doon, idagdag nila. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede kasi you are now acting like the investigator of the complainant, which should not be the case, because they are the gatekeepers. They are not the evidence seekers. Yun ang aking tingin dyan. Opo. Dito naman tayo sa naging reaksyon ni Congressman Terry Redon na sinasabing, quote-unquote, wala daw kayong legal personality. Sabi pa niya rito, their claim of taxpayer status as basis for standing is misplaced. Taxpayer suits are recognized only in cases involving the illegal disbursement of public funds. No such disbursement is involved in impeachment proceedings. Sabi pa niya rito, this petition is a clear diversionary tactic designed to deflect from the impeachment proceedings now underway against the Vice President. Sabi pa niya, the petition will not stop the resolve of the House Committee on Justice to exact accountability for serious allegation against her, including the misuse of confidential funds, issuance of death threats, at and so on and so forth. Sabi pa niya rito, tinatanggi rin niya na this is not a fishing expedition. We have is an impeachable official who continues to evade accountability. Attorney. Well, in the first place, no, a taxpayer suit, no, to counter him, to counter his argument, the mere holding of the committee hearings involves disbursement of public funds. Yes. Why? Because they are, what you call this, paid stipends there. And as a matter of fact, the mere their operations, daily operations, would involve the expenditure of public funds. So therefore, the taxpayer has the requisite legal personality to question that. Granting for the sake of argument that such may not involve the disbursement of public funds. Note that the question here involved is a case of transcendental importance. Now, the Supreme Court in so many cases have decided that if a question is of transcendental importance, then taxpayer suits may be allowed so that it can properly, the Supreme Court can properly inform its symbolic function. One of the functions of the Supreme Court, one of the many functions of the Supreme Court, is its symbolic function, and that is to guide future actions so that the people can be properly guided as to how to deal with impeachment cases in the years to come. And that is why, in many cases already decided by the Supreme Court, legal standing has been decided with flexibility. So kaya nga, noon ngang sa first impeachment complaint ni VP Sara, I also filed a case, Torion versus House of Representatives. It was allowed simply because, according to the Supreme Court, the case is a matter of transcendental importance. So, yung argument na yan, baka makalusot tayo. But of course, I do believe that that is still within the discretion of the Supreme Court. If I will be allowed, or the other petitioners would be allowed to continue or to have that petition be considered on the merits by the Supreme Court. So matotal po, dito po sa mga pahayag ng mga miyembro ng House Committee on Justice, iba po yung kanilang mga sinasabi, kumpiyansa sila sa kanilang mga sinasabi, pero iba yung kanilang ginagawa kasi parang pinapahaba pa nila kahit na kumpiyansa sila na may ginawang masama. Kumbaga, ang simpleng pagkakaintindi kasi ng mga ordinaryong Juan de la Cruz attorney, nagdeklara ka na ng sufficiency, form, substance at grounds. Tapos kaliwat kanan ng mga interviews na kumpiyansa kayo na talagang may nagawang kamalian ang pangalawang pangulo. Pero iba yung ginagawa, pinapahaba pa. So ito ngayon yung question din, attorney. Yes. Alam mo, ang ibig lamang sabihin, parang nakuryente sila doon sa aking petisyon. parang nagpanic. Oo.
Kasi alam nila na meron silang sipyat kung sa Bisaya pa. Oo. Mali. Ano yung sipyat? Oo, meron silang mali. Oo. Kasi ang pinaka-stark talaga na mali doon ay yung standard under Committee Resolution 111 na ginamit nilang basihanan in dismissing the impeachment complaint of President Marcos. Basahin mo yung resolution doon. Sabi nila, there are no ultimate facts that would constitute as impeachable crime in the complaint filed. O, tapos, there was no sufficient evidence daw, etc. etc. Eh, yung standard na ginamit nila doon kay Presidente Marcos, dapat same standard dito kay VP Sara Duterte. Meron nga akong kaibigan na nandun sa kanyang Facebook account, kasama kami dun sa isang kaso. Eh, sabi niya, ultimate facts may not necessarily involve all the necessary facts, all the perfection of a complaint because such may be remedied during trial proper. Ganun ba? O bakit yung kay Marcos, defective daw yung complaint, dinismiss nila kaagad? O bakit dito hindi nila in-apply yun? O kung granting for the sake of argument na meron na ngang sufficient facts, meron ng sufficiency in substance, may probable cause na. Bakit pa kayo mini trial? Bakit pa kayo manghanap ng mga ebidensya kung malakas na pala ang kaso, no? Ang ibig sabihin yan, meron kayong ibang pakay. Yung ibang pakay ay hindi na naaayon kasi sa ating 1987 Constitution. Nang abuso kayo. Kaya nang abuso kayo, kami naman ng mga abogado, Attorney Torion, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney JB Hinlo, si Attorney Raul Lambino, no? At iba pang mga abogado, si Attorney Martin Delgra, no? Dudulog kami sa Korte Suprema kasi hindi na ninyo ginagawa kung ano ang dapat na gagawin sa impeachment complaint. Kaya kailangan kaming mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Bago rin kayo nag-petisyon, nakausap ko rin yung defense team, no? Ang tagapagsalita ng defense team ng pangalawang Pangulo at kabilang din yan sa natanong ko. Bago pa man kayo nagpasaklolo na sa Korte Suprema, kung magpapasaklolo din sila, kabilang yan sa kanilang mga steps, no? Kasi meron din siyang argumento doon na kung magpapatuloy yung hearing, ang problema dyan, kayo lang magtatanong, hindi kami makapag-cross-examine doon sa kanilang mga check talaga, no. So iwanan lang po natin yung issue na yun, attorney. Dito lang tayo sa pangalawa at huling topic lang po kasi marami pong kinote po kayo sa inyo pong post kahapon na tandem na Sara Baste 2028 for sure, na alaan mo na maraming mga humugot doon. Ito ba ay personal na opinion or kagustuhan or may ano ba dito ang PDP Laban kasi kayo rin po ay kabilang sa PDP Laban? Ano po yung dahilan din, attorney, bakit Sara Baste ang inyo pong na-post doon na umani rin po ng reaction mula sa public? Una po, klaruhin ko talaga, personal ko lang po yun na opinion. Okay, wala pong kinalaman ang PDP Laban yan, wala pong kinalaman yung ibang tao man, no? Nirerespeto ko po si Senator Rodante Marcoleta, no? Nirerespeto ko po si Senator Cayetano. Nirerespeto ko na grabe yung aking brother in faith, si Senator Robin Padilla. Nirerespeto ko ang number 1 senator, si Senator Bongo at iba pang vice presidentials. Pero yung personal na opinion, pag-weigh ko kasi, ang tingin ko kasi, si Senator Rodante Marcoleta is a very good candidate for VP. Pero nung nakita ko yung mga sessions doon sa Senado, napakasayang kung walain natin siya doon. Siya yung isa sa mga vanguards natin doon. Pareho din kay Senator Cayetano. Kinakailangan natin sila doon,
no? So, kinakailangan natin sila doon. Kaya dapat nandun sila sa Senado because they are really fitted to be senators, no? Wala na tayong tagapagtanggol, na tayong mga debatista kung walain mo doon si Senator Marcoleta at saka si Senator Cayetano. Napakagaling nila na mga abogado kaya kinakailangan natin sila sa Senado. Si si Senator Robin Padilla, no? Napakabagay sana na maging vice presidente. Pero kung walain mo siya sa Senado, wala na kaming boses ng mga Muslim doon. Oh, at malaki yung puso niya. Siya yung may pinakamalaking puso na ating senador. So, kailangan natin din siya doon sa Senado. Si Senator Bongo naman, advocate for health, no? Nakikita natin na mas epektibo siya kung nandun pa rin siya sa Senado. At ang nakita ko kasi, to ensure continuity, no? Kailangan na sino ba ang makapagtaguyod doon sa mga programa ni Tatay Digong, pinaka the best persons? Yung mga anak niya. So, yung para ma-ensure natin yung continuity, sa tingin ko lang, personal na opinion ko lamang yun, ay dapat yung kapatid niya, si Mayor Baste Duterte, na para maipatuloy natin yung mga programa ng mga Duterte. Kasi 6 years is too short for a very good president, while too long for a very bad president. Kaya nga, let us learn from the lessons of the present presidency. Kung hindi nag-give in si BP Inday, siya sana ang presidente ngayon. Nag-give in, nag-trust siya doon kay Presidente Marcos. Anong nangyari sa atin? Nagkaletsi-letsi tayo. Maski nakaibigan sila masyado ni Ma'am, no offense meant, kay Ma'am Amy Marcos, hindi rin makontrol ni Ma'am Amy Marcos yung kanyang kapatid. Tingnan natin kung saan tayo ngayon. Halos nasa kangkungan na tayo ngayon. Opo. Di natin na mahirap. Kung ang vice presidente si Baste, hindi talaga niya tatraidorin yung kanyang kapatid. Di siguraduhin natin yung vice presidente natin hindi tatraidor sa ating presidente at may continuity yung policies. Kaya dyan, nag-post ako. Sana hindi magalit yung ating mga kaibigan ng mga senador. Opinion ko lamang po yun. Pwede po ako magkamali. Opo. Attorney, ang common na critic din yan, possible, is yung kagaya ng kanilang pag-question sa kakayanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, alam mo naman, na sasabihin nila, galing lang yan sa LGU, lokal na pamahalaan. Anong kakayanan yan na maging presidente? Hindi yan naging national figure. Kasi sa mahabang panahon po, attorney, yung mga nagiging presidente po natin, nagiging, kumbaga, ang ano nila is national figure talaga sila sa mga national agency or naging mga senador, pero na-break lang yan yata sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, na though siya ay galing sa lokal, no, sa isang lokal na pamahalaan sa Mindanao, sumikat naman siya at naging national figure din. Nakilala din siya dahil sa style ng pamumuno. Ano po yung magiging ano nyo po dyan? Tingin nyo po na bakit karapat dapat silang itong dalawa, Vice President Sara and si Mayor Baste? Well, insofar as Vice President Sara Duterte, I think there is no issue anymore about her competence, no? Kasi nakadaan siya mayor for a long time, no? As as a local chief executive of Davao City, and she has proven herself as an excellent local official, and she has already trained herself also for a national office, being a vice president, no? And she has seen the terrain already, and she has studied the laws, and she has likewise studied the policies, and she can really be a very good and effective president for our country. Insofar as Mayor Baste Duterte is concerned, he has likewise proven himself as a competent local official. Naging vice mayor siya, naging mayor siya, and ngayon, fitted talaga siya na magiging vice president in order to prepare him for the presidency after 6 years, no? Kaya nga meron siyang magiging role din diyan, no? I'm sure kung pipiliin siya ni Vice President Sara, alam ko po na may nalapitan na si Vice President Sara Duterte. I acknowledge that.
pero vinoice out ko lang yung opinion para naman na malaya naman, this is a democratic country, baka makita din yung perspective na pinipresent ko ngayon about the need for continuity and the need to ensure that we are free from any betrayal. We are free from any courses of action that may defeat the purpose of continuity of policies. Kaya nga, who knows, no? Baka makita yan na perspective na yan na ultimately it can be good for our country, no? So that there is really continuity of policies, then baka masunod yan. Pero kung hindi, at least nakapagsabi ako kung ano yung opinion ko. Hindi naman ako nagsasabi na ito na ifa-follow natin. Sinuggest ko lang yan, flinote ko lang yan kasi sa tingin ko, ito po yung nakakabuti sa ating bansa. Wala tayong continuity of policies. Sayang masyado yung na simulan ni Tatay Digong, yung Build program natin. Nagkaroon pa tayo ng pandemic pero nakaya natin yung pandemic dahil sa kanyang strong leadership. Tayo ngayon, maski nagyera na doon sa Middle East, ang pinag-uusapan natin ay impeachment process pa rin, no? Kung panahon ito ni Tatay Digong, he would have put a stop to this. 'Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, there was a move also to have Vice President Robredo to be impeached. Sabi ni Tatay Digong, tigil niyo yung mga kalokohan na niyo yan. We should concentrate in the development of our country. O anong ginawa ng mga congressmen? Di nag-stop sila because there was strong leadership. Sa panahon ngayon, Opo. hindi na natin pag-usapan. Attorney, maliban doon sa napupusuan po ninyo na forecast or tandem po na Sara Baste, meron din po kayong kalakip doon sa inyong post. Kaugnay nga naman po dito po sa magiging election po natin na parang sumatotal gusto nyo ng hybrid. Maaari nyo bang ipaliwanag lalo na't sabi po ninyo dito dapat na ma-implement yung Section 31 ng RA Republic Act 9369. Yes, dapat kasi maski gaano kalakas ng mga Duterte po. Maski gaano kalakas po ng mga Duterte, I will just start this. Okay. Yes. Okay. Andito kasi ako sa hotel kasi natutulog na yung mga anak ko. Dito ako sa lobby. So, maski gaano kalakas, we have to protect our votes. And that is why I am urging the people to also join my cause. Our cause, supposedly. And that is to have Section 31 of Republic Act 9369 implemented. Yung hybrid, yung manual counting in the precinct level. Kung anong resulta, pwede na electronic pero kailangan talaga na imano-mano basahin yung mga boto kada balota. Kaya para yung mga watchers, nakikita nila kung ano talaga yung binoto ng mga tao. At may data tayo kada presinto. Para yung data natin kada presinto, ma-marshal natin, malalaman natin kung tama ba yung na-transmit doon sa Municipal Board of Canvassers at meron din tayong data kung i-determine natin kung tama ba yung na-transmit doon sa Provincial Board of Canvassers. Kaya para hindi na tayo madaya. Kaya kinakailangan na ma-implementa talaga yan para maprotektahan natin ang boto. Siguro ako. Napakarami po ng mga Duterte supporters. Pero hindi tayo sigurado sa magiging resulta kung hindi ma-implement yung Section 31 of Republic Act 9369. Opo. So hindi Kaya na kailangan po attorney sa tingin nyo ng panibagong batas or pag-amyenda sa batas para mangyari yung hybrid na klase po ng sistema sa election. Well, to my mind, mere implementation of Section 31 is enough. But kung merong magpasa ng batas to really make it clear na dapat ito talaga ang i-follow, then why not? No? Na meron tayong batas na isasabi talaga that there should be manual counting in the precinct level. We should implement the provisions also of Section Republic Act 7166, Republic Act 6646, and even the Omnibus Election Code. Nandyan yung manual counting in the precinct level. So, kaya nga, kung kinakailangan ng bagong batas, why not? Pero, to my mind, there is already a law, and that is Section 31 of 9369. We simply have to implement it, and we should convince the Commission on Elections to issue the necessary
COMELEC resolution for the implementation of Republic Act 9369 Section 31 thereof. Attorney, daghang